Hello guys! Good morning, good afternoon at good evening sa lahat. Gagawa tayo guys ng biko. Ayan. Ayan, so ito yung mga ingredients natin. Ang asukal na brown. Mas maganda nga guys kapag ang asukal natin ay mas maitim ng konti. Ayan, ito naman yung ating kakang gata. Ayan, so yung tapos ito yung langka na galing pa sa aking nanay. Ito kasama pa rin ito sa hinalo ko doon sa bilo-bilo. Itinabi ko lang sa ref. Tinakpang mabuti. Ito na guys. Tapos ito naman yung, syempre yung gata natin, concentrated na gata. Bumili lang talaga ako ng nyug at pinakayod ko siya. Ayan. Tapos dito naman yung pangalawang piga ng gata. Dito sa concentrated na gata, dito tayo gagawa ng parang sauce, pinaka-sauce niya. Dito natin ilubog yung ating sinaing na sungsong na malagkit. Ayan. So, para hindi siya maglangis, kasi pag matagal tong kumulo, tapos hindi lagyan ng asukal, maglalangis siya, magiging langis. So, lagyan natin ng asukal para makabuo tayo ng latik. Latik ang tawag sa amin eh. Yung parang arnibal, ayun. Arnibal yan sa Tagalog. So, dito natin ilubog yung ating malagkit na sinaing. Ang biko ay isa sa mga Filipino food or dessert. Yung iba, ginagawa itong dessert. Yung iba ay parang replacement or katumbas na rin ito sa, kasi kanin siya eh, malagkit nga lang. Ayan. So, karamihan is ginagawa itong snacks. Ayan. Snacks, dessert. Ayan. At makikita rin ito sa mga handaan. Kapag may mga okasyon, espesyal na okasyon, kagaya ng mga December 25, ayan, mga birthday. Depende. Basta masipag gumawa, sipaging gumawa. Kasi medyo mahaba ang proseso. So, ito ay naglaan tayo ng medyo iilang panahon para lumapot siya, at kapag malapot na ay dito natin ihahalo yung ating sinaing na sungsong, yung malagkit natin na kanin. Ayan. So makikita ninyo kapag hindi siya tigilan sa paghalo, pag tinigilan natin sa paghalo ay tataas siya yung hanggang sa pag hindi yan ma-stop, lalabas siya sa kawali. Ayan. So, ito yung process. So, kailangan ding occasionally haluin siya dahil tumitigas din yung nasa ilalim na bahagi. Ayan, guys. So, hintayin lang natin na medyo lumambot. Lumambot siya, ay umano siya. Magiging concentrated. Okay, so ayan na. Makumukulo na siya. Ang ating apoy dito ay hindi masyadong malakas, yung tama lang. Low, parang low fire, para hindi mabilis umapaw kapag nakaligtaan nating haluin. Dahil sinabi ko nga, kapag nakaligtaan itong haluin, lalabas yung sauce na ito, yung coconut milk, yung, ano bang tawag ito? Latikong tawagin sa amin. Arnibal, ayun, arnibal. Lalabas siya doon sa kawali, matatapon. So makikita nyo, ayan umaano siya. Halos paapaw na siya kapag napabayaan talaga, hindi siya mahalo. Okay, so kailangan haluin siya occasionally. Ayan na. So dito ilagay na natin yung ating langka. So napansin ninyo, habang hinahalo ay kasama yung langka para humalo na yung kanyang amoy at medyo mag-mix na siya. Ayan. So, ito yung pampasarap lalo. So, hindi ko gaanong dinamihan ng asukal dahil yung langka ay matamis na siya. Ayan. So, malapit na siyang lumapot, no? Maging sticky ang ating sauce para sa ating biko. Ayan. So, haluin lang natin para hindi tumigas sa ilalim at lalong humalo yung yung langka, yung kanyang amoy. Ayan. So siya ay flavor, langka flavor.
At shout out doon sa aking nanay, sa kanya pa rin to galing. So itinabi ko lang, nilagay ko sa ref para ma-preserve, para nga hinintay kong makagawa ako ng biko. So hinalo ko rin ito sa aking galapong, yung aking ginataang bilo-bilo. Kasi medyo malaki yung langka guys at marami siyang laman. So ayan na, ito na nga. Yan, may mga natira pang langka. So dinagdag pa. Marami-rami din siya. Parang halos nakadagdag din siya doon sa dami noong yung ating pinaka-sauce, pinaka-arnibal. Ayan, nakadagdag siya. So, ilang saglit pa ay pwede na nating ilagay yung ating sticky rice. Okay. So, meron lang akong nakalimutan sa bahagi na to. Sana pala nagtabi ako ng buo pang mga hibla nung langka at para i-decorate doon sa ibabaw nung ibabaw nung ating biko. So, lahat, hinalo ko lahat. So, sa katagalan ng halo ay medyo nadurog na rin yung iba. So, sana nagtabi ako para may parang pinaka-toppings, pinaka-decoration ng biko. Anyway, masarap talaga siya dahil humahalimuyak na rin yung bango, yung amoy ng langka. Ayan. So, napansin niyo kumunti na lang yung sauce at lalong umitim yung kanyang kulay dahil concentrated na siya. Concentrated na ang ating sauce. Ayan, malagkit, na siya, malapot na. Ayan na guys. So, ito ang malagkit na sinaing. Yan, yung malagkit na sinaing natin ay ihahalo na natin dito sa ating arnibal. Oo, arnibal pala ang tawag nito. Ayan, so, medyo tiyagain lang ang paghalo. Kailangan pantay kasi kung hindi, magpachi-pachi siya. May puti, merong pula. So, kailangan haluin siya ng mabuti para pantay ang kanyang kulay at maganda rin tignan. Kasi pag nakita mong may pula, may puti. Kailangan pantay ang pagkahalo ng ating biko. Ayan. So, ayan. So, bali yung biko ko ay yung kani, ay yung sungsong na malagkit ay 1 kilo. Tapos nilagyan ko siya ng kalahating baso na maliit na hindi malagkit para pag sobrang lagkit kasi ang hirap ihalo. Ayan na guys. So, sa pagkakataong ito ay unti-unti na nating ihalo. Ayan. So, yan lang ang gagawin. Haluin lang siya ng haluin.
Okay, so ito na nga, tapos na ang ating paghalo, no? So ito yung sinasabi ko na dapat meron pala akong tinabi na ilang hibla nung langka para i-decorate yan sa ibabaw. So ganun pa man, ayan, makikita ninyo yung ibang langka ay natakpan na, nasa ilalim na siya dahil nahalo na siya. So ayan, so ito ay ano na, ayan, masarap. Sabi ng anak ko, mas masarap daw kapag bagong luto kasi medyo malambot pa, yung hindi siya masyadong malagkit kapag mainit pa. Yan, kumuha ako ng ilang ano dahil kumain siya, tinikman niya. At sinabi niya ay masarap dahil sa langka na hinalo. So ayan, pwede niyong gawin to guys. Sa kapag meron kayo nagkataon na may langka o kanya kung wala naman gusto niyo i-try, pwede kayong bumili din sa palengke o sa mga kung saan man kayo makakabili ng langka para i-try ninyo ang biko with langka flavor. Thank you so much for watching and have a great day everyone. Shout out sa aking mga channel members.